Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So, empowering lives about long-term healthcare for a better future. Tama ba yon na pag may long-term healthcare ka pala, talagang magkakaroon ka ng peace of mind. So, tignan nga natin. Ayan. So, think about this, no? Medical cost double every 5 to 7 years, no? Kung ang tuition fee, di ba? Ramdam natin yung mga parents. Ang bilis tumaas, no? Ng mga bilihin, ng education, tuition. Of course, ganun din po, no? Pagdating sa mga medical expenses natin. And majority of Filipinos don't save money for future healthcare needs. No, sino po dito yung employees, no? Ako po naging empleyado rin ako for more than 7 years and ang huli kong posisyon manager, kaya talagang pag sinabing healthcare benefit, pati yung tatay ko kinover din ng company kasi nga kapag kasi officer ka, pwede ka rin magsama ng beneficiary mo, 'di ba? Or family member. Pero ang tanong diyan, paano pag nag-resign ka? 'Di ba? Natanong na ba natin 'yun, or paano kapag nag-retire ka na, wala ka na sa company, no? So you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. Like yung husband ko po, sobrang ganda ng healthcare benefit nila sa company, kaya marami ring hindi nagre-resign, no? Isa sa mga kino-consider nila yung benefit na pag kasi may healthcare sila, no, na binigay ng company nila, kasi US company yon, IT sila, IT company, buong pamilya covered, no, hindi lang asawa, pati mga anak, no. So, ang ganda ng benefit. Pero nung nag-resign siya, hindi niya naman nadala yung benefit na yon. Goodbye benefit na rin, tama ba? So, importante meron tayong sarili nating kontrata, no. Ito yung talagang may savings program tayo na pwede natin magamit sa healthcare natin. No traditional healthcare company covers ages 61 and up. Tama po yan, no? Kahit na malakas ka ngayon, di ba? Pero syempre, kapag 60 and up na ikaw, no? Or 61, syempre, nandiyan na lumalabas yung mga sakit. Marami na po talagang hindi tinatanggap ang mga old age na kahit na may pera ka pa. Tandaan nyo po yan, no? Kasi ako rin, marami rin ako nakakausap, 66 na, 75. Gustong-gusto nilang kumuha ng healthcare, kaya lang sabi ko hanggang 60 years old lang po ang pwede sa healthcare kahit na malaki pa yung budget nila. Okay? So, wag na nating antayin na dumating tayo sa age na ganun, di ba? So, mas maganda ngayon na, no, habang malakas pa tayo. So, most people rely on their children, sell properties, or borrow money for their medical needs during retirement. So, totoo ba yan? Na hindi tayo nag-iipon, kaya madalas, no, yung iba sinasabi nga na nasa sandwich generation. Ibig sabihin, while providing for your own family, kailangan mo ring magbigay sa mga magulang mo, may mga responsibility ka pa rin sa mga magulang mo dahil hindi sila nakapag-ipon. Tama ba? Lalo na kung may mga medical expenses, syempre hindi natin matitiis yan, di ba? Na pabayaan sila. Ganyan kasi yung culture natin sa Philippines, no? Kaya wag naman natin na isipin din na ngayon, habang may work tayo, may magandang negosyo tayo, kumikita tayo, wag nating iasa sa ating mga anak yung magiging retirement natin. And specifically kung gusto natin maging convenient yung medical natin, no? Mga medical needs natin, ma-provide pa rin natin. So ito yung kailangan natin ng long-term care. So majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Okay? So marami po tayong nababalita na ganyan, no? Kahit na nakapag-ipon ka, pero isang sakit, pwedeng ma-wipe out yung mga naipon natin or napundar. Tama ba? Yan. So, who will provide your healthcare during retirement years? No? So, maganda yan. Sobrang favorite natin yan. Meron tayong mga benefit from the company. Tinatawag po na short-term healthcare. No? Pero ako nga po, no, nung
nung employee ako, talagang hindi ko naman nagagamit yung healthcare ko na or health card ko na benefit. Kasi nga, syempre pag bata ka, usually ang ginagamit mo lang dyan, konting check-up, tapos dental, di ba? Usually ganun, no? So, syempre, kailangan meron tayong paghandaan yung healthcare needs natin, no? Pagka-retirement age na natin. Okay? So, yan yung Kaiser International Health Group Incorporated. Yan. So, pagka tayo may financial planning, may 3 talaga tayong dapat i-consider para kumpleto. No? Hindi pwedeng gusto mo lang mag-invest, tapos, o kaya naman, puro healthcare ka. So, dito, ang maganda sa IMG, tinuturo yung complete financial plan. Okay? Pakitype nga po, complete. Diba? Hindi pwedeng isang part lang. No? Kailangan holistic tayo. Parang sa kalusugan din po yan. Okay? So, syempre, i-consider natin yung healthcare. Kasi, paano kung magkasakit ka? Diba? Paano kung di sapat ang ipon mo? And what if our family can take care of us? Alam nyo, everyday halos may nakakausap akong OFW. Talagang, usually sila yung breadwinner. Diba? And paano, no? Kung may mangyari sa atin, tayo naman yung magkasakit, sino yung sasagot ng mga needs natin? Okay? So, importante may healthcare tayo. And of course, life insurance. Ang life insurance naman, paano kung may mangyari sa'yo? Diba? Ako, breadwinner din ako, no? Meron pa akong mag-grade 2 pa lang na anak. Diba? So, medyo malayo-layo pa ang kailangan nating pag-ipunan dahil magka-college pa yan, kakain pa yan, hindi niya pa kaya magtrabaho. So, paano kung may dependents ka, no? And who will take care of your family pag nawala ka sa picture? Diba? So, pakitype nga po, protection. Kasi ang life insurance, tinatawag din itong protection kasi we are protecting our family from financial loss. Okay? And then, investment. Siyempre, what if you stop working? No? Ngayon nga, talagang kung makikita nyo, ang daming automation, no? Recently, nag-aral tayo sa artificial intelligence. So, talagang maraming mawawala ng trabaho kahit bata pa, no? So, kanino ka aasa pagtanda mo, no? And would you plan to be a burden to your family? So, importante, meron tayong savings at syempre, mas mag-grow yan kung naka-invest yan para meron tayong tinatawag na passive income. No? Yung passive income, ito yung kinikita ng investment mo na kahit hindi ka na nagtatrabaho, meron ka pa ring fund, no? Meron ka pa ring income.